Shabbat Shalom, mga kapatiran sa Assembly of Yahuwah Philippines at kayo din pong mga manonood sa Republish. Part 2 na po ito ng ating araw ng pamamahinga kung saan patuloy tayo sa ating series on Deuteronomy 28, mga kapatid. At ngayon nasa episode number 5 na po tayo, and please allow me to share our screen, mga kapatid, as we proceed po sa ating discussion, mga kapatid. So, yan po ang ating topic today. So, uh, sa ating umpisa na, we are now on episode number 5 na po, mga kapatid. So, part 2 po ito ng Assyrian captivity, mga kapatid. So, nasa part 2 tayo. So, yan po. Let's discuss this as we proceed po. So, yan, episode number 5, Deuteronomy 28 series, the Assyrian captivity, mga kapatid. Part 2 na po ito, mga kapatid. So, naumpisa na natin yung part 1, kung anong nangyari sa Yasaral. Ngayon, patuloy tayo dito sa part 2 hanggang sa tuluyan na talagang nabura or nawala yung buong Northern Kingdom, mga kapatid. Okay po, so yan ang ating tutukan. But bago yan, Tahalyam 35 verse 14. Sinabi po rito, si Daud po ang nagsalita, "Ako'y lumakad na tila baga iyon ay aking kaibigan o kapatid. Ako'y humayong gaya ng tumangis na tumangis sa kanyang ina na nakayukong nagluluksa." Ito po yung declaration ni Daud sa verse 13 po sa nakaraan. Ano yung kanyang response sa kanyang mga kaaway? Yung pag-ayuno, yun po ang kanyang response sa kanyang mga kaaway. At yun din po ay binigyan ng paliwanag ni Yahushua na kailangan tayong manalangin sa ating mga kaaway. Dito naman po ngayon, mga kapatid, ito pala ay isang prophetic of Yahushua, mga kapatid. Bakit naging prophetic of Yahushua ito? Kasi itong declaration ni Daud na sabi niya, "Ako'y lumakad na tila bagayon ay aking kaibigan o kapatid." And then sinabi niya, "Ako'y humayong gaya ng tumangis na kanyang ina na nakayukong nagluluksa." Kung basahin po natin itong Luke chapter 19, 41 to 42, mga kapatid. Dito mo maintindihan dito na itong declaration ni Daud ay isa pala itong prophetic about Yahushua. Crying, para saan po? Or weeping, para kanino po? Sa Jerusalem, mga kapatid. So ganyan pala, mga kapatid. Basahin mo na lang yung Luke 19:41, 42, mga kapatid. So this is a prophetic declared by Daud, pero may kinalaman pala. May kinalaman pala kung ano yung awa meron si Yahushua katulad o gaya ng isang ina na kayo kong nagluluksa dahil sa kawawang kalagayan ng Jerusalem, mga kapatid. Kaya that being said, ito yung ito yung ating Aba na may pag-unawa o may awa sa ating buhay, mga kapatid. Lalo na kapag nasa delikado tayo, kapag nasa hindi magandang kalagayan tayo, talagang naaawa si Aba sa atin. At dito natin napakita sa declaration ni Daud at ito rin po ay declaration ni Yahushua, mga kapatid. So that being said, ito yung apat na mga titik. Yad, He, Uwa, He. Yan po, basahin natin from right to left. And yan po ay Yahuwah. Yahuwah po si Aba na ating ama. Aba, mga kapatid,
na kung saan nandito rin po sa mga scriptural characters yung kanyang apat na mga titik na yan. Yung Judah, yan po ay Yahuda, mga kapatid. So with Yahusha, unang Yaokanan, chapter 2:25. At sinabi po rito, at ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sa talata 24, pinag-usapan doon mga kapatid na dapat maniwala tayo kay Aba, Yahuwah, yung ating Aba, at kay Yahusha, mga kapatid. So yung paniwala natin sa kay Aba at sa anak, mga kapatid, dapat manatili tayo doon sa ating paniwala na yon. Kasi po, kung tayo ay manatili doon kay Aba, Yahuwah at Yahusha Hamashiach, mga kapatid, kung tayo manatili doon, anong mangyayari? Itong pangako ni Yahusha patungkol sa buhay na walang hanggan ay mapasa atin po, mga kapatid. So, yan ang pagtotoo na tayo'y nanatili, tayo'y nananalig sa Kanya. Paano natin mapatunayan yon ang ating totoong kalagayan, mga kapatid, o totoong pangunawa? Kung ating sinusunod ang lahat ng mga kautusan, ang mga fiest o ano yung mga tuntunin o itong pag-observe ng Shabbat, kung ating sinusunod po yon bilang pagpapahayag po ng ating pagmamahal ni Abba Yahuwah at Yahusha. So ito yung 5 mga titik, Yahau, Shan, Ayan. At babasahin po natin yan as Yahusha, mga kapatid. So, maaring magkaiba ang ating pagbigkas, pero ito na nga yung mga equivalent letters, mga kapatid. Sound of the letter. Kaya Yahusha, mga kapatid. Wala tayong duda. And every time we declare Yahusha, we are also declaring Yahuwah saves. Yahuwah delivers, mga kapatid. So yan po, Yahusha means Yahuwah saves. Yahuwah delivers. So ito na nga yung picture ng ating mga kapatiran sa Assembly of Yahuwah USA ito, mga kapatid, no? So nasa part 2 na nga tayo ngayon, mga kapatid. So we are now on part 2. So ang kaibahan sa nakaraang discussion natin, mas marami ang mga reading noon. Okay? But ngayon medyo limited na lang po ang ating reading. Ito na nga ang series. Today, matatapos na natin ang Assyrian na pagkabihag as manifestation po sa prophecy dito sa Deuteronomy 28. At pagkatapos ngayon, sa susunod na linggo po, we'll begin to focus on fulfillment of this prophecy by the Babylonian captivity nga, mga kapatid. So, i-present natin yung anong nangyari din po when Assyria take captive itong northern, anong nangyari doon sa southern, mga kapatid. So, Babylon also will take them captive, mga kapatid. At umpisahan natin yan sa susunod po na Shabbat natin, mga kapatid. So we left with what happened to Yasharal in Malakyam, pangalawang Malakyam 17, 1-8. Hindi na lang po natin basahin yan. Diyan po tayo nagtapos sa nakaraan. Where Ashur or Assyria found conspiracy in Hosea, itong hari, mga kapatid. For he had sent messenger to So, itong si So ay isang sovereign ng Matsaryam. And dahil dito, ang hari po ng Assur, nagkaroon po ng galit, tinding galit, kaya iginapos po ito si Haring Hosea, mga kapatid. And then during this time, people were taken into captive or taken into exile po. Itong reading natin verses 1-8, northern Yasharal were already taken captive, became captive to Assyria. As we have discussed it, mga kapatid, na fulfillment of Deuteronomy 28. So ngayon, patuloy nating basahin itong pangalawang hari, mga kapatid, chapter 17, in which sa susunod po na
Torah reading, yan ano po ang ating tutukan. But partly lang po ang ating titingnan ngayon mga kapatid. But bago natin yan puntahan, review mo natin sandali itong Deuteronomy 28:45 hanggang 48 para ma-refresh tayo at ma-connect po natin yung mga important lines as we discuss further po itong Assyrian captivity. Can I ask a volunteer po? 45 hanggang 48 po ito. Sister Leah, okay lang po ba? Ikaw, baka masyadong maliit, no? Or ano kaya, mahirap ba sa inyo basahin ito? O sino man? Hindi sino? Okay, okay po, brother. Sige po, go ahead po. Salamat. Go ahead po. Deuteronomy chapter 20, verse 45. Lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawawasak, sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ni Yahuwah mong Aluwa o Aluwayam, at hindi mo tinupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na kanyang inuutos sa iyo. Okay, bago magpatuloy si Sister Leah, i-highlight ko mga pati itong sinabi rito, no, na hahabulin ka, no? Itong mga sumpa ito, hahabulin ka, sabi ni Aba, aabutan ka hanggang ikaw ay mawasak. So mamaya, highlight ko yan kasi at the end of this, talagang nawasak ang Northern Kingdom. Kapatid. Nawasak talaga yung Northern Kingdom, yung Yasar-al. Nawasak talaga sila. So, mamaya, balikan natin po yan. Bakit po sila nawasak? Kasi sinabi po dito, hindi mo tinupad ang kanyang mga utos. Okay po? Na kanyang inuutos. Continue po, Sister 46. Verse 46. Ang mga iyon ay magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Opo. So, yan ay isang tanda na dahil sa kanilang ginawa, mawawasak sila at yan talaga ay masakit, masaklap, masakit pakinggan itong nangyari sa Northern Kingdom, mga kapatid. Itong 10 tribes. Okay po, 47 and 48. 47. Sapagkat hindi ka naglingkod na may kagalakan at may kasayahan ng puso ni Yahuwah mong Aluwayam, dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. 48. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ni Yahuwah laban sa iyo sa gutom, uhaw, kahubaran at kakulangan sa lahat ng mga bagay. Lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibuwal ka niya. Okay, salamat po Sister Leah sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa na ni Sister Leah, gusto lang ko pong i-highlight ngayon kasi ito, sinamo, habang binasa ito ni Sister Leah, parang tumibok yung puso ko, no? Sinabi dito na sapagkat hindi ka naglilingkod na may kagalakan at may kasayahan. So, merong halaga pala itong maglingkod tayo kay Aba na may kagalakan at kasayahan, mga Pero kapatid. Yahuwah, Opo, kasi minsan yung ating paglingkod para bang naging ritual na lang or naging habitual na lang, ay, siyabat na naman po, ay, Zoom na naman po. So, hindi dapat ganun, dapat meron tayong kagalakan, kasayahan. Okay po? Bakit? pero Yahuwah. May dahilan ba iyan, mga kapatid? Tingnan mo yun. May kadahilanan po. Bakit po? Sinabi niya dito, tingnan mo. Dahil, see? So, merong rason kung bakit tayo dapat ay may kagalakan at kasayahan. Bakit po? Tingnan mo. Dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. So, ibig sabihin, yung gratefulness, no, mga kapatid, yung thankfulness, yung gratefulness kay Aba, lalo na sa panahon ng mga kasaganaan. Okay? In times of abundance, in times na ang daming mga baraka, mga kapatid, dapat yung ating puso ay magpapakita ng kagalakan
at kasayahan, mga kapatid. Kasi po, kung yan ang ating gagawin, therefore, kinikilala natin kung saan ito nagmula. Ina-acknowledge natin na ito pala ay lahat ay nanggagaling po sa Kanya, mga kapatid. And then another thing I'd like to highlight is ito nga, dahil sa kanilang pagsuwail, yon, maglilingkod ka sa inyong mga kaaway. Susuguin ni Yahuwah laban sa iyo sa gutom, uhaw, kahubaran, at kakulangan ng lahat ng mga bagay. So tingnan mo yung opposite dito. They are in abundance here dahil hindi sila natuwa. Ngayon, ang kasalungat ang mangyari, mga kapatid. At tingnan mo yan, no? Lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibuwal ka niya. So ito mamaya, the reason ating highlight yan kasi mamaya sa reading natin sa Pangalawang Hari, chapter 17, verses 13 to 23 po, mga kapatid. And following, makikita natin mamaya. Kung ano yung sinabi dito sa Deuteronomy 28, mga kapatid, na ating binasa na ngayon. Kung ano yung sinabi dyan, talagang na-fulfill po as we proceed, mga kapatid. So, yan po, bilang introduction lang po at bilang ano po, pag-connect doon sa kung ano yung ating nabasa o napag-usapan na sa nakaraan. So to proceed, mga kapatid, dito sa part 2 ng Assyrian captivity. Umpisa natin dito sa chapter 17 ng Pangalawang Malakiam, talata 13, mga kapatid. So let's begin reading on this now. So tapos na kay Sister Leah. So any volunteer po magbasa. And then after reading, I will make some comment po, mga kapatid. Or kung di man ako magbigay ng comment, somebody else will also make some comments. Okay po? Merong dalawang mga talata. Any first one to read? Can I read, Brother Dan? Opo, go ahead, Sister Lilieta. Okay, 2 Kings 17:13. Gayon may binalaan ni Yahuwah ang Israel at Judah sa pamagitan ng bawat propeta at bawat nakakita ng pangitain na sinasabi, layuan ninyo ang inyong masasamang lakad at tuparin ninyo ang aking mga utos at mga tuntunin ayon sa buong kautusan na aking iniutos sa inyong mga ninuno at aking ipinadala sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta. 14. Ngunit ayaw nilang makinig, kundi pinatigas ang kanilang ulo na gaya ng kanilang mga ninuno na hindi sumasampalataya ni Yahuwah nilang aluwa. Okay po, salamat sa pagkabasa. Sister Lilieta, sa nabasa mo dito ngayon. Kung tingnan natin, no, mayroon palang mga warning, no, talaga? Yes po. May warning. Binalaan. Layuan ninyo. At yung dalawang bansa nito, no, Israel, yun ang northern, at yung Yehuda, yun ang southern. Binalaan, merong warning talaga. So, what is it, mga kapatid? Paano pala kumilos si Aba? O kailan pala kumilos si Aba? What do you think, mga kapatid? Tuwing tayo'y magkakaroon ng Zoom gathering, di ba? Makikinig tayo sa blowing of the shofar, di ba, mga kapatid? So, every time na makinig tayo sa blowing of the shofar, ano po yun? Ano po yun, di ba? Mga warning po yun. May mga warning po. So, kung may mga warning man, ano mang dapat nating gagawin? At sino yung mga instrument na magbadala ng mga warning na ito? Anything else? You wanna say something po? Kung sino po sa inyo ang nais magsalita? Bawat mga propeta po, no? Propeta. Oo. May mga propetang pinapadala. O, tinan mo. At bawat nakakakita ng pangitain. Ano po itong pangitain? Vision, di ba? Visions? Visions po yan. So, hindi lang mga propeta nagbibigay ng mensahe,
Sa pamamagitan din po ng mga pangitain vision. At sa vision na iyon, ano ang mensahe? Sabi ito, layuan ninyo ang inyong masasamang lakad at tuparin ninyo ang aking mga utos at mga tuntunin. Ayon sa buong kautusan na aking inuutos ng inyong mga ninuno. So yung mga pangitain, yung mga vision na iyon, nagdadala po ng mensahe na dapat tuparin, dapat sundin lahat ng mga tuntunin, lahat ng mga utos ni Aba doon sa mga ninuno. Kaya mga kapatid, malaking halaga ito sa atin kung bakit tayo laging bumabalik sa Old Testament nga. Kasi doon nakasulat kung ano yung mga mensahe ni Aba sa ating mga ninuno. Although biologically po wala tayong connection sa mga ninuno na pinag-usapan dito, wala. But bilang mga mananampalataya po, lagi tayong nakakonect doon sa Old Testament na yan kasi nandyan po yung record ng ating ah, mga heroes of faith natin. Yung mga tunang mga biblical character na nandoon po sa panahon na yun. At tingnan mo yan mga kapatid, di ba? Ipinadala sa inyo sa pamagitan ng mga lingkod na mga propeta. So talaga may ginamit si Aba upang babalaan o upang bigyan po ng warning mga kapatid. Ngunit, verse 14, ayaw nilang makinig, kundi pinatigas ang kanilang ulo, nagaya ng kanilang mga ninuno na hindi sumasampalataya ni Yeshua nilang aluwayam mga kapatid. So, that being said, bakit po mahalaga yan? Kasi anong sinabi dito sa Shamot chapter 20? Mahalaga po yun kasi dahil sa sinabi po ng Shamot chapter 20, verse 5. Ano po sinabi diyan? Verse 5, you do not bow down to them, nor serve them. For I, Yahuwah, your Alua, or Aluayam, am a jealous Al, visiting the wickedness of the fathers on the children to the third and the fourth generations, to those that hate me. So kung bakit merong mga curses, dahil they hate Abba Yahuwah. At paano pinatunayan ang kanilang pag-hate kay Abba Yahuwah? By serving, okay? By bowing down and serving those other mighty ones, mga kapatid. So, ayan, matindi po yan, mga kapatid. Nasa utos po, isa sa mga 10 utos pala yan. Kung bakit, ngayon dito sa Deuteronomy 28, naisabi na po yan sa ating nabasa kanina at ngayon magkakaroon po ng fulfillment na mga kapatid as we proceed. Brother Demetrio, meron kang idagdag bago tayo mag-proceed? Opo. Kung wala po, let's proceed mga kapatid. Another reader or kung pwede pa, si Sister Lilieta, 15. Sige po. 16 po. Okay, 17 verse 15. Kanilang itinakwil ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang tipan na ginawa niya sa kanilang mga ninuno at ang mga babala na kanyang ibinigay sa kanila. Sila ay nagsisunod sa mga walang kabuluhan at naging walang kabuluhan at nagsisunod sa mga bansa na nasa palibot nila na iniutos ni Yahuwah na huwag silang gumawa ng tulad nila. 16. At kanilang itinakwil ang lahat ng mga utos ni Yahuwah nilang alua at gumawa para sa kanilang sarili ng mga larawang hinulma na 2 guya at nagsigawa ng sagradong poste at sinamba ang hukbo ng langit at naglingkod kay Baal. Opo. Baal. Ay. Opo. So ito mga kapatid ang nabasa ni Sister Lilieta. Tingnan mo natin. Anong ginawa ng kanilang mga ninuno? Okay? Tinakwil. Itinakwil, opo. Itinakwil nila. Mga tuntunin.
tinakwil nila mga kapatid. Yung mga babala na yan, na ibinigay sa kanila, hindi nila binibigyan ng halaga yon mga kapatid. Sila'y nagsisunod sa mga walang kabuluhan at naging walang kabuluhan at nagsisunod sa mga bansa na nasa palibot nila. So talagang bawal na bawal mga kapatid yung susunod tayo kung ano po yung ginagawa ng nasa palibot mga kapatid. Kasi ganito rin po ang nangyari sa bansang Yasaral. Kung ano yung ginagawa ng mga bansa na nakapalibot sa kanila, yun din po ang kanilang ginagawa. Okay? Mahigpit na ipinagbawal ni Aba. Ngunit kanilang itinakwil ang mga utos ni Aba, mga kapatid. At sila'y gumawa para sa kanilang sarili na mga larawang hinulma na 2 guya at nagsigawa ng mga sagradong poste, sinamba ang hukbo ng langit at naglingkod po kay Mighty One na tinawag ng Baal, mga kapatid. Mighty One, sis. So, yan mga kapatid ang nangyari na hindi nasiyahan si Aba, mga kapatid, dahil sa kanilang paglabag. Kung tingnan natin itong Tahalyam 135, can somebody go there and read for us kung okay lang ba? Okay ba, brother? Opo, pakibasa po, sister. 135 verses 15 to 18 po. And then, somebody also 1:5. open Amos 5:26. Go ahead po. Ang mga makapangyarihan ng mga bansay gawa ng pilak at ginto, kamay ng mga tao ang humugis at bumuo. Oo, mayroon silang bibig, hindi naman maibuka. Mga matay, mayroon din, hindi naman makakita. Mayroon silang mga tainga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila huminga sa ilong man o sa bibig. Ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala matutulad sa idulong sila na rin ang lumikha. See? Talagang napaka-severe po yung consequence dito. Nabanggit sa Shamot 20 verse 5 kanina, nabanggit na rin po sa ating napag-usapan, Deuteronomy 28, mahigpit na ipinagbawal ni Aba. Ngayon dito mga kapatid, anong ginawa ng mga Yasaral? Itinakwil nila ang lahat na ito. At gumawa sila. Dahil gumawa sila, so ano ngayon ang sabi ng Tahalyam 135? Okay, they will be like them. Those who worship them and those who carve them will be like them, na may mata, hindi makakita. May tainga, hindi makarinig. May bibig, pero hindi makapagsalita, mga kapatid. Kaya these people are blinded, mga kapatid. Ang Northern Yasaral are blinded because dahil hindi nila sinunod, mga kapatid. What about ang Amos chapter 5 verse 26? Anyone would like to volunteer? Amos 25 verse 5. Chapter 5 rather. Amos 5:26, mga kapatid. Who is ready? Okay po. Kung walang ready, I will read for you. But you took up Sikot, your sovereign, and Kiyon, your idols, your astral mighty ones, which you made for yourselves. Ano ba itong astral, mga kapatid, na mga mighty ones? Diba ito yung mga nasa taas? Yung mga astrology po, mga kapatid, iba yan po. Yeah. Yung mga astrology, di ba? Ano pong mga relationship dito? Yung mga horoscope, di ba? Yan po yung mga kapatid. Yes. Astrology and horoscope, they are related. Kayong mga manonood sa Republish, minsan may mga description po yung mga horoscope na yan. Kung ikaw po ay Sagittarius o ano ba, okay, ito po yung katangian, ito po yung characteristic nyo. O, di ba mga kapatid? That's habit forming po yan, mga kapatid.
dahil binasa ng tao yung anong ibig sabihin ng ganitong mga kahulugan ng mga horoscope na yan, ang nangyari po mga kapatid, ginagawa na nila. Because once you read it, once you say it, it becomes a habit forming na po mga kapatid. Okay? And then later on, it will lead to something else na karumal-dumal mga kapatid na hindi kaaya-aya sa harapan ni Aba. So itong mga mighty ones na ito na kinikilala ng mga tao sa panahon nito mga kapatid ay hindi sa bansang Yasar-al ay hindi ito kinalulugdan ni Aba, but kasuklam-suklam po itong mga bagay na ito na nabanggit sa Amos 5 verse 26. So yan po, very much related sa ating panahon din po ngayon. Can I ask another reader po, Sister, sino pang pwede dyan makabasa? Sister Bakar, asayao kung hindi pa maingay dyan ngayon. Yes po. Second Kings Apo. 17:17 po. Apo. Papuntang verse 19. Go ahead po. Okay. 17, kanilang pinaraan sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae at gumamit ng panghuhula at pangkukulam at ipinagbili ang kanilang sarili upang gumawa ng masama sa paningin ni Yahuwah na siyang ikinagalit niya. 18, kaya't si Yahuwah ay galit na galit sa Yasar-al at inalis sila sa kanyang paningin. Walang naiwan maliban sa lipi ni Huda lamang. 19. Hindi rin iningatan ng Huda ang mga utos ni Yahuwah nilang alua, kundi lumakad sa mga kaugaliang pinasimulan ng Yasar-al. Okay po. Mga kapatid, sa nabasa ni Sister Bakara sa iyo, tingnan mo, kanina, related din po ito sa chapter 16 kanina, di ba? Sa ating napag-usapan doon sa ginawa ni Haring Ahas, di ba mga kapatid, no? Akas, okay? Yes po. Kung ano yung kanyang ginawa. Ganun din po, ang ginawa niya, yung kanyang anak na mga lalaki, ay he offered also, mga kapatid, kay Molek, di ba? Sa napaliwanag na ni Sister Baka Sayao kanina. So ganito rin po mga kapatid ang nangyari sa bansang Northern Yasar-al. Nagkaroon po ng sacrifices or sabihin natin na offering of children, mga kapatid, na mga lalaki at babae, mga kapatid. Grabe, no? Why are they offering this? Why are they doing this, mga kapatid? Kaya mahigpit na ipinagbabawal ni Aba na magkaroon po ng mga either mighty ones, kasi alam ni Aba na ang kasunod niyan ay yung pag-offer na ng mga anak. Bakit po mga kapatid? Yan po ay in the exchange of something na kanilang hinihingi doon sa kanilang mighty ones. Or what one could be na may paniwala sila na kapag i-offer ang kanilang anak, magkakaroon po sila ng kapangyarihan, mga kapatid. So yun po, marami pong mga dahilan kung bakit sa panahon na iyon ay ginagawa nila. Kaya isa itong kasuklam-suklam at karumal-dumal, mga kapatid, na practices ng Northern Kingdom, mga kapatid. At ito'y inumpisahan ni Haring, sino po? Jeroboam. Okay, yung nahati po ang Yasar-al into two. Yan po ay ginawa talaga yung unang hari ng Northern. Kung ano yung ginawa niya, yung mga kasunod na mga hari, ginawa na rin po nila, mga kapatid. Di ba? So, sa ating na-highlight kanina, yung mga maling gawa, dapat object lesson yun na magbibigay sa atin ng aral na hindi natin gawin kasi mali. Pero anong mga ginagawa ng mga hari noon? Kasali na yes, Northern Kingdom. Di ba? Kung ano yung mali, yun pa ang kanilang ginagawa. So, that being said, mga kapatid, tingnan mo dito, anong resulta dahil sa kanilang ginawa? There is what we call the cause and effect result, mga kapatid, no? Dahil dito, sabi nila, tingnan mo yan, no? Gumagamit ng panghuhula, pangkukulam. Ano bang English nitong panghuhula or pangkukulam? Di ba ito po ay isang divination? Tama ba? Yes po. Sorcery po.
Sorcery and po ay divination. sorcery. Isa po itong, Oracle ata yung isa. ano po, Sister Corazon? Oracle, Opo, yung oracle. manghuhula. O yeah, opo, tama, panghuhula. Mm. So, yung po panghuhula, katulad na rin po ng horoscope, bibigay po ng hula yan, or yung magbabasa po ng palad, di ba? Yun po ay manghuhula po yan, di ba? So, wala na tayo dyan, mga kapatid. Okay, pangkukulam. Ano po itong pangkukulam, mga kapatid? So, Witchcraft. witchcraft. So yan ipinagbili ng kanilang sarili. So sa panahon natin ngayon, mga kapatid, daming mga example tayo nito. Na ang kanilang mga kaluluwa ay ipinagbili na po kanino? Kay Satan. Hasatan. Opo, I see. ipinagbili na ang kanilang kaluluwa kay Satan. At the expense of what po, mga kapatid? Fame. Fame, pera, Mm. at kapangyarihan, mga kapatid. Power. Marami po, power. Marami po, mga kapatid. Ang ginagawa ng mundo ngayon, diyan na nga po, mga kapatid, ang ginagawa ng mundo. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ni Abdiawa, we are a made apart people in which ang northern tribe, northern kingdom dito ay they failed, mga kapatid, sa panahon na ito. They failed. And dahil dito, anong magiging resulta, mga kapatid? O, tinan mo yan, okay? Dahil dyan, anong ginawa? Ikinagagalit ito ni Aba dahil sa mga gumagawa sila ng masama sa paningin ni Aba Yahuwah. So dahil sa tinding galit ni Aba Yahuwah, mga kapatid, so ayan po, nagkakaroon po ng adverse effect ito. But iyan sana, mga kapatid, ay isang magandang halimbawa ito. Kung ito yung ginawa ni Aba sa Yasar-al. At inalis sila sa kaniyang paningin. Yan po ang pinakamasakit na resulta dito sa kanilang pagtakwil o pagsuway sa mga kautusan ni Aba, kapatid. Aba Yahuwah remove them from His presence. Remove them from His eyes. Kanino nangyari ito? Sa bansang Yasar-al, the northern tribe, mga kapatid. At tinamayan, walang naiwan. Mamaya sa ating reading, ipatunayan natin yan na doon sa northern tribe, walang naiwan doon, mga kapatid. Maliban na lamang sa Yehuda. So, ayan, mga kapatid. Napakatindi po nito. But, in spite na ganun ang ginawa ni Aba sa Yasar-al, northern tribe, mga kapatid, yung kapatid na southern, ano ang kanilang response? Okay? Tingnan mo yan. Hindi rin iningatan ng Yehuda ang mga utos ni Yahuwah nilang aluwayam, kundi lumakad sa mga kaugaliang pinagsimulan ng Yasar-al. Oh, Yehuda did not learn what had happened to Yasar-al, her brother. So, mga kapatid, object lesson sana ito, no, na kung ito yung nangyari sa northern tribe o northern kingdom, dapat sana ang southern, they learn sana a lesson. Pero hindi, mga kapatid. Ang kanilang ginawa, ganun pa rin. Kung ano yung ginawa ng northern, hindi po ang ginawa ng southern. Bakit kaya, mga kapatid? Bakit kaya ganun? Nandun na sana yung object lesson na nangyari. Hindi na sana nila gawin yun. Kasi kung hindi nila ginawa yon, then hindi na sila mabihag ng Babylonia. Pero bakit nabihag sila? Dahil ginawa din nila. Kung ano yung ginawa ng kanilang kapatid na northern tribe, mga kapatid. Okay, another reader or sino pa ang pwede magbasa? Sister Corazon, pwede po ba sa inyo, Sister? 20, 21 hanggang sa 22 po, 23.
Okay, pero may yung aso tumatahol eh. Okay lang po. Ah, Bearable naman po. 2 Kings 17:20. At itinakwil ng Yaowa ang lahat ng mga anak ni Israel at pinahirapan sila at ibinigay sila sa kamay ng mga mananamsam hanggang sa kanyang mapalayas sila sa kanyang paningin. Mm. 17:21 nang kanyang maihiwalay ang Israel sa sambahayan ni Daud, kanilang ginawa hari si Jeroboam na anak ni Nebat. At nilayo si Jeroboam ang Israel sa pagsunod ni Yahuwah at naging dahilan upang makagawa sila ng malaking kasalanan. At 17:22. At ang bayang Israel, Yasharal, ay nagsilakad sa lahat ng kasalanan na ginawa ni Jeroboam. Hindi nila hiniwalayan ang mga yun. 17:23. Hanggang sa alisin ni Yahuwah ang Israel sa kanyang paningin, gaya ng kanyang sinabi na pamamagitan ng lahat niyang lingkod sa mga propeta. Kaya't ang Yasharal ay itinapon sa Assyria mula sa kanilang sariling lupain hanggang sa araw na ito. Yada Yawa. So, Gadaya Dawa. ito nabasa ni Sister Corazon, hindi ko po itinakwil, dapat ito ay ni, okay? Itinakwil ni Aba, Yawa mga kapatid. Ang lahat ng mga anak ni Yasharal, the northern tribe mga kapatid, the northern kingdom. At pinahirapan sila at ibinigay sila sa kamay ng mga mananamsam hanggang sa kanyang mapalaya sila sa kanyang paningin. So, inalaw ni Aba na sila po ay mabihag, sila po ay mawala sa kanyang paningin, mga kapatid. Pero ano yung background dito? Bakit naging ganito yung Yasharal? Ang background dito sa verse 21, mga kapatid. Alam po natin kung nangyari kay Daud. Okay? After Daud took the leadership, yung kanyang anak na si Solomon, mga kapatid, ang nag-take over. Tingnan mo yan, mga kapatid. After Solomon, nahati na po ang Yasharal into 2 kingdom na. So, the one leading in Israel, yun ang northern tribe, 10 mga tribe po yun, walang iba ito si Jeroboam. Jeroboam, mga kapatid. Ito yung Jeroboam. Ito po yung nag-take doon ng leadership. Anak po ito siya ni Nebat. May mga Jeroboam na po tayong nababasa sa nakaraan, but sila na po yung Rehoboam na pangalawa, mga kapatid. No? Ito talaga yung una at original na Jeroboam, mga kapatid. Anak ni Nebat. At siya yung naging dahilan kung bakit ang bansang Yasharal pinalayas ni Aba hanggang sa mawasak at mawala sa kanyang hadapan. Bakit po? Tinan mo yan, oh. Dahilan upang makagawa sila ng malaking kasalanan. So, ang author, ang pinakaugat kung bakit nagkaganito yung bansang Yasharal, nahati siya into northern, mga kapatid. Kung bakit napanis ang Yasharal na northern dahil sa ano yung kasalanan na malaking ginawa ni Jeroboam. Kung basahin natin yung mga previous, mga kapatid, ganun pa rin. Yung karumal-dumal na ginawa o kasalanan ni Jeroboam bilang hari ng northern tribe. Ano po yun? Ano pa rin, mga kapatid? Yung pagsamba niya kang Molech, pagsamba niya sa mga other mighty one, at yung pag-alay pa, mga kapatid, ng mga anak na mga lalaki at mga anak na mga babae. Gaya din po sa ating nabasa na kanina.
Yan din po ang ginawa na kasalanan, malaking kasalanan ni Jeroboam, mga kapatid. At yung mga sumunod na mga hari, ganoon din po ang kanilang ginawa. Okay? So dahil sa kasalanan na iyan, mga kapatid, okay, hindi nila hiniwalayan ang mga iyon. Ibig sabihin, kung ano yung kasalanan ginawa ni Jeroboam, yung mga nasumunod na mga hari, yun din po ang kanilang ginawa. Dahil diyan, anong ginawa ni Aba dahil sa kanyang tinding galit? Inalis ni Aba ang Yasrael sa kanyang paningin. Gaya ng kanyang sinabi sa pamamagitan ng lahat ng mga lingkod ng mga propeta. So, ibig sabihin mga kapatid, bago dumating yung strong punishment, severe punishment, pinadala pala yung napakaraming mga alagad, napakaraming mga propeta upang magbigay po ng warning, magbigay po ng paalaala, magbigay po ng mensahe na nagmumula kay Aba na it's time for you to repent and turn from your wicked ways. Mga kapatid, dumating na rin ang punto na tama na yung warning na yan. Mag-iral na po yung justice. Mag-iral na po yung righteousness ni Aba. At iaabot na sa kanila yung parusa, mga kapatid, na sinasabi na ng mga propeta, mga kapatid. O ng mga nabiyang. Okay, proceed tayo sa verse 24, 25, and then 26. Okay? Ano na ngayon ang kasunod dito? Ito na yung fulfillment, mga kapatid. At paano ito na-fulfill? Can somebody else would read? Balik tayo sa inyo, Sister Lilieta, kung okay lang po ba? Sige po. 2 Kings 17:24, 25, 26. Ang hari ng Assyria ay nagdala ng mga tao mula sa Babylonia, Kut, Iva, Hamat at Sepharvaim, at inagay sila sa mga bayan ng Samaria sa halip ng mga mamamayan ng Israel. Kanilang inangkin ang Samaria at nanirahan sa mga lungsod nito. Sa pasimula, ang kanilang paninirahan doon, hindi sila natakot ni Yahuwah, kaya't si Yahuwah ay nagsugo ng mga leon sa gitna nila at pinatay ang ilan sa kanila. Kaya't sinabi sa hari ng Assyria, hindi nalalaman ng mga bansa ang iyong dinala at nilagay sa mga lungsod ng Samaria ang kautusan ng Mga mighty ones. Yahuwah, mighty ones ng lupain. Kaya siya ay nagsugo ng mga leon sa gitna nila at kanilang pinapatay sila sapagkat hindi nila nalalaman ang batas ng mga mighty ones sa lupain. Opo. So, mga kapatid, ito yung pag-unawa. Ito yung nangyari after na pinaalis na ni Aba yung lahat. Okay po, wala pong naiwan doon. After na pinaalis na ni Aba yung lahat. So, ano nangyari doon sa northern? Opo, wala nang mga tauhan doon. Yung 10 tribes, wala na doon, mga kapatid. So, bakante na po yun. Anong ginawa ng hari ng Assyria? Nagdala siya ng mga tao. Saan nagmula? Babylonia. Mga kapatid, itong Babylonia na ito, nung pinadalhan sila ng mga tao doon, mula sa iba't ibang mga lugar, kasama na rin po dito, mga kapatid, ang kanilang mga mighty ones. Bawat lugar na ito, may mga mighty ones po yan, mga kapatid. Nadala-dala rin po nila. Okay? Itong mga pangalan po ng mga lugar yan mula sa Babylonia, at may mga dalang mga mighty ones yan. At saan sila nilagay, mga kapatid? Doon sa Samaria. Okay? Sa halip na mga mamamayan ng Yasrael na wala na roon, mga kapatid. Okay? Rather, may mga remnants, kumbaga. May mga konting remnants na naiwan siguro doon. Kanilang inangkin ang Samaria at nanirahan ang mga lungsod nito. So, inangkin na po ito ng mga tao mula sa Babylonia, itong Samaria.
Although may mga ilan-ilan na iiwan doon ng mga Yasrael, mga kapatid. Kaya, kung naalala ninyo mga kapatid, itong Samaria, yan po ay, ano po sila? Mix. Bakit mix po? Yung mga, may mga naiwan doon ng mga Yasrael, nag-intermarriage po sila ng mga nanggaling sa Babylonia, mga kapatid. So, sa pasimula, sa kanilang paninirahan doon, hindi sila natakot ni Yahuwah po. Siyempre, bakit sila natakot? Kasi hindi nila kilala si Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Kaya si Yahuwah, anong ginawa ni Abba? Okay? Nagsugo ng mga leon sa gitna nila. At pinatay ang ilan kanila. So, tinan mo yun mga kapatid, yung lugar na iyon na hindi kinikilala si Abba, anong pinadala niya? Mga leon. At anong gagawin ng mga leon na yun? To kill. Upang patayin. Mm. At dahil nangyari yan, okay, narinig po ng hari ng Assyria kung ano yung nangyari doon. At ano ang kaniyang utos, mga kapatid? Ano ang kaniyang interpretation? Sabi niya, hindi nalalaman ng mga bansa na iyon dinala at inilagay sa mga lungsod ng Samaria ang kautusan ng mga mighty ones. Ang ibig sabihin nila noon, hindi nila kilala ang mighty one na ang almighty, ang makapangyarihang, dakilang makapangyarihan na si Abba Yahuwah. Hindi nila nakilala yan. But ayon sa salita ng hari, mighty one o yung mighty one ng Samaria. Bakit small letter yan? Kasi from the perspective po yun, no? From the perspective ng hari ng Assyria. But from the perspective na tayo nakakilala kay Abba, yun mga kapatid, si Abba Yahuwah hindi nila kilala. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya't siya ay nagsugo ng mga leon. Which is talaga dito sa verse 25, si Abba man talaga nagsugo ng leon. Tama ba mga kapatid? Okay? At pinapatay sila sapagkat hindi nila nalalaman ang mga batas. Okay? Ni Abba. Which is sa kanilang point of view, yung mighty one dyan sa lupain na yan. So, we're familiar with this story po mga kapatid, itong story of Samaria or story ng Samaritan woman mga kapatid. Diba? You're familiar with that? Yes. So, ito na nga yung kwento ng Samaritan woman o kwento ng Samaria. Kung saan ang Samaria pala ay halo-halo na po yan. Kunting dugo ng Yasrael na kung may mga naiwan man doon ng remnant at yung mga ano po yung nanggaling po sa Babylonia. Okay? So, yan ang kwento ng Samaria. Okay, moving on tayo. Mamaya balikan natin yung kwento doon ng Samaritan woman and Yahushua. Can I ask anyone else who would like to read 27, 28, and 29? Ako ba, Brother Dante? Opo, sino po yun? Sister Leia, opo, or Sister Cyril, sino yun? Yung nauna, sino po yun? Ikaw na lang, Cynthia. Okay pa, okay. Okay, go ahead, Sister Leia. Okay po. Dalawang Hari, 2 Kings, chapter 17, verse 27. Opo. Kaya't nagutos ang hari ng Assyria, dalhin ninyo roon ang isa sa mga pari na inyong dinala mula roon. Hayaan siyang umalis at tumira roon at kanyang turuan sila ng kautusan ng makapangyarihan ng lupain. 28. Kaya't isa sa mga pari na kanilang dinala mula sa Samaria ay dumating at naninirahan sa Bethel. At
tinuruan sila kung paano dapat matakot ni Yahuwah. 29. Ngunit bawat bansa ay gumawa pa rin ng kanilang sariling mga makapangyarihan at inalagay sa matataas na dako na ginawa ng mga Samaritano, bawat bansa sa mga lungsod at na kanilang tinitirhan. Okay. Thank you po, Sister Leah, sa pagkabasa. Kanina, binasa ko sa inyo, binasa natin kanina na yung mga lugar doon sa Babylonia. Na sinabi ko sa inyo, bawat lugar na yan ay merong pong may tiwan na dinadala nila. So, ito na nga yung kasunod sa nangyari. Dito sa 27, sa nabasa ni Sister Leah, ano yung solusyon ng hari ng Assyria? Okay, ang solusyon niya ay magpadala ng mga pari. Okay, na dinala doon sa Syria. Pauwiin diyan sa Samaria, mga kapatid. Pauwiin diyan upang turuan sila ng mga kautusan. At ang tinutukoy nila diyan ay turuan sila ng mga kautusan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Ayon sa kanilang description, kung sino yung kinikilala diyan na makapangyarihan, which is on the part ng mga Yasar-al, walang ibang tinutukoy dito ang makapangyarihan na tanging makapangyarihan, walang ibang kundi si Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ayun ang nangyari. Dumating ang pari doon, kaya't isa sa mga pari, okay? Isa sa mga pari lang pala, no? Isa sa mga pari na nadala doon, ay pinadala balik dito sa Samaria. At doon nanirahan sa Bethel o Bayat-al. At tinuruan sila kung paano dapat matakot ni Yahuwah, mga kapatid. So, yan po yung role ng pari na dinala balik. Kasi nga, itong mga tao na nanirahan ngayon dyan ay nanggaling po yan sa Babylonia. Okay po? At wala silang alam sa mga katuruan, mga kautusan ni Abba Yahuwah. So, pinadala itong isang pari at diyan naninirahan ngayon sa Bayat-al or dito sa Bethel, mga kapatid, no? O nga, Bayat-al. Diyan nanirahan. Okay? At nagtuturo na ngayon patungkol kay Abba Yahuwah. So, anong resulta doon sa kanyang pagtuturo? Verse 29, ngunit bawat bansa, ibig sabihin yung mga lugar kaya nabanggit natin mula sa Babylonia, ay gumawa pa rin ng kanilang sariling mga makapangyarihan na inilagay sa matataas na dako na ginagawa ng Samaritano. Bawat bansa sa mga lungsod ng kanilang mga tirahan. Okay po? So, mga kapatid, ano po yung nangyari rito? So, kung tingnan nyo, sabi ni Abba kanina, dadalhin kayo sa bansang hindi nyo kilala. Okay? At doon kayo manahan. So, what happened dito sa kanilang lugar, mga kapatid? Na ngayon, pinadalhan ito ng ibang tao mula sa Babylonia. So, there is now what we call, mga kapatid, a delusion. Okay? So, naging diluted na po itong Samaria, diluted na po ito. Kasi nga, halo-halo na yung mga tao dito. At dahil diluted na yan, mga kapatid, ano po yung naging resulta doon sa kanilang worship? Naging confused po ang kanilang mga panambahan. Bakit po? Bakit naging confused na po? Diluted and confused na ang kanilang mga panambahan. Kasi tingnan mo yan. May pinadala na isang pari mula doon sa Babylonia. Pinadala balik dito, mga kapatid. Upang turuan ng mga tao sa mga katuruan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Ngunit, anong resulta po? Diluted na po. Yung sense of purity and sense of clarity, mga kapatid, wala na po.
hindi mo na matansa kung sino po yung totoong mananampalataya. Kasi halo-halo na po ang nangyari rito, mga kapatid. At dahil dito, ano sinabi diyan? Ang mga tao doon, may mga sariling mga makapangyarihan rin sila. Inalalagay nila sa mga matataas na mga dako, at iyan na po mga kapatid ang nangyari sa bansang northern tribe ng Yasser-al, mga kapatid. Come to think about it, natotoo na po yung ano yung sinabi ni Aba sa kanila, laban sa kanila, mga kapatid. Verse 30, can I ask ngayon, Sister Bakar Asayao? Bakit po, Sister? 2 Kings 17:30. Apo. Ginawang mamamayan ng Babylonia ang Sukot-Benot, ginawa ng mamamayan ng Kut ang Nergal, at ginawa ng mamamayan ng Hamat ang Asima. 31. Ginawa naman ng mga Avio ang Nivas at Tartak, at tinunog ng mga Siparvita ang kanilang mga anak sa apoy sa Adramelech at sa Anamelech na mga mighty ng Sepharvaim. 32. Natakot din sila ni Yahuwa at pumili sa gitna nila ng lahat ng uri ng mga tao bilang mga pari sa matataas na dako na naghandog para sa kanila sa mga dambana ng matataas na dako. Okay. So, mga kapatid, kanina, salamat sa nabasa. Kanina, nagbanggit tayo ng mga lugar. Okay. At sabi ko kanina, may mga mighty one yon. So, ito na nga yun, mga kapatid, no? Yung Sukot Binot, anong ginawa nila? Ginawa ng mamamayan ng Kut. Okay? Yung Nergal, ginawa ng mga mamayan ng Hamat at Asima. Okay? So, itong lugar na Nergal, ito yung kanilang sinasamba doon, Hamat at Asima. Okay po? Sukot Binot, ito yung kanilang ginawa ng mamamayan ng Kut, ang Nergal. Okay po? So, bawat lugar may mga mighty one po yan, mga kapatid. Ito na rin po. Okay? Sa mga lugar na ito na rin po ang kanilang mga mighty one. At tingnan mo yan, okay? Ang kanilang mga anak sa apoy, okay, ay in-offer nila kang Adremelech, mga kapatid, at Anamelech. Another mighty one na kinikilala nila. Ito, mga kapatid. So, yan po, diluted and confused na po yung panambahan sa lugar na ito. Dahil nga halo-halo na sila. At yan ay inalaw ni Aba dahil nga as a consequence po sa kanilang mga kasalanan. Natakot din sila ni Yahuwah. Okay? At pumili sa gitna nila ng lahat ng mga uri ng mga tao bilang mga pari. See? Kung si Aba sa panahon nito may isang pari na dinala dyan, sila din po pumili sila ng pari upang yung pari na yon ay maghandog po, mga kapatid, ng mga handog doon sa mga matataas na mga dambana. But yun na nga, ito po ay nangyari na po dito sa Samaria na yan, mga kapatid. Ngayon, kung basahin natin itong Yaokanan 4:9-10, dito natin napapansin dito, mga kapatid, kung ano po yung Samaria o Samaritan sa panahon po ni Yahushua. Kasi ito, long way po ito, 722 BC po ito, mga kapatid. Nangyari, 722 BC. But after 700 years, mga kapatid, ang lumipas, so anong nangyari po? Ito na nga ang nangyari. So, come to think about it, ha? Kung ano yung prophecy dito sa Deuteronomy 28, dito po nangyari, and how many years that they have suffered to that, mga kapatid. Naalala niyo, mga kapatid, nung si Yahusay pumunta, anong sabi po ni Yahusay? I came to seek, the lost tribe of
Yasharal. Yes, Lord. Bakit niya hinanap po yung lost tribe of Yasharal? Kasi hanggang sa panahon na ito, 722 years ang lumipas, mga kapatid. Hindi pa rin nakabalik ang bansang Yasharal, which is the northern tribe doon sa northern part nga, mga kapatid. Hindi pa sila nakabalik. Kaya sinabi ni Hosea, hinahanap ko po saan na yung mga lost tribe ng bansang Yasharal, which is referring to the 10 tribes, referring to the northern tribe, mga kapatid. So dito sa Yaokanan, ano yung conversation ni Hosea and the Samaritan woman? Diba nagulat ang Samaritan woman kung bakit si Hosea ay nakipag-usap sa kanya. Bakit po? Kasi isang kadiri, kumbaga isang Hudyo, isang Yahudim na mula sa Yehuda, isang kadiri po 'yon na makipag-usap sa isang Samaritan woman. Ngunit ano po yung pinakita ni Hosea? Can somebody read? Chapter 4, verse 9. Okay, kung wala po, the woman of Samaron o Samaria therefore said to him, how is it that you, being a Yahudi, ask a drink from me, a woman of Samaron? Okay? For Yahudim do not associate with Shamironites. Hosea answered and said to her, if you knew the gift of Alua or Aluayam, who it is says to you, give me to drink, you would have asked him, and he would have given you living water. So, ano po yung ginawa ni Hosea dito, mga kapatid? Humingi siya ng tubig at nagulat itong Samaritan woman kasi po hindi po karapat-dapat yun bilang Yahudi. Okay? Na makipaglapit po sa Samaritan woman. Bakit po? Kasi ito na nga po ang kanilang background, mga kapatid. They are now a mixture or intermarriage na po. At iba na po ang kanilang mga pananampalataya. Iba na po ang kanilang mga sinasamba. In comparison po dito sa Jerusalem, mga kapatid, kung saan nandoon ang temple, mga kapatid, o hayakal sa panahon na yan. So, that being said, isa po itong reminder to all of us, mga kapatid. Kung gaano kasakit kapag anong sabi ni Aba, talagang mangyayari po yung mga kapatid at masakit po ang mangyari. But dito sa ginawa ni Hosea, ano pong pinakita ni Hosea, mga kapatid? What is Hosea showing and doing here? Compassion. Ito, compassion. Nais ni Hosea na humingi o maniwala sa kanya upang mabigyan siya ng tubig na walang hanggan. At hindi na siya mauuhaw kapag maniwala o tumanggap sa tubig na walang hanggan. Ang ibig sabihin noon, ang pagpaniwala at pagtanggap po. Ang pagkilala kay Hosea, mga kapatid. So, mission po ang ginawa ni Hosea. Pagpapakita ng pagmamahal ni Aba doon sa makasalanan o na outcast, mga kapatid. Okay, let's proceed po sa ating panapos na reading. Meron pa, second to the last po. Anyone would like to volunteer? O, Brother Dan, Opo, go ahead po, Sister Bakar Asayaw. 2 Kings 17:33, sa gayon sila natakot ni Yahuwah, subalit naglingkod din sa kanilang sariling mga makapangyarihan ayon sa paraan ng mga bansang pinagkunan sa kanila. 34, hanggang sa araw na ito ay ginagawa nila ang ayon sa mga dating kaugalian. Sila'y hindi natatakot ni Yahuwah at hindi sila sumusunod sa mga tuntunin ni utos, ni batas, ni mga kautusan na inutos ni Yahuwah sa mga anak ni Jacob na kanyang pinangalanang Yasharal. Si Yahuwah ay nakipagtipan sa kanila at inutusan sila. Kayo'y huwag matatakot sa ibang mga
makapangyarihan o magsisiyukod man sa kanila o maglilingkod man sa kanila o maghahandog man sa kanila. Okay, so Gadayo. malinaw po dito mga kapatid sa towards the ending po ng pangalawang hari. Malinaw po dito na hindi pa rin sila natakot kay Abiyaoa, mga kapatid. Hindi pa rin sila natakot kay Abiyaoa. Okay po, so yan. Dahil yan, mga kapatid, wala silang takot kay Abiyaoa or wala silang reverence kay Abiyaoa. Wala silang pagkilala ng Abiyaoa, mga kapatid. So, ano po yung nangyari dito? Lahat ng mga inuutos ni Aba, hindi nila sinunod, mga kapatid. Kaya, anong nangyari? Okay? Sinusunod nila ang mga hindi kagustuhan ni Aba, which is yun, naglilingkod sila, mga kapatid, ng mga other na mga makapangyarihan at naghahandog sila, mga kapatid. Dahil wala nga silang pagkilala o takot kay Aba Yaoa, mga kapatid. So, yan po ang nagiging resulta nito, mga kapatid. At kung bakit nangyari yan, dahil sa prophecy po yan ng Deuteronomy 28:45 hanggang 48, mga kapatid. So, ito na nga ang ating panapos. I want two person to read Devarim 28:36 at 2 Chronicles 33 verse 11. Please open there. Balikan natin mamaya. So mga kapatid, ito na yung ating conclusion nga. Ayon sa prophecy ng Deuteronomy 28, na kung hindi nila susundin ang lahat ng mga utos, ang mga tuntunin ni Abiyaoa, mga kapatid, maaabutan sila ng lahat ng mga curses, lahat ng mga hindi magandang mangyayari, kasuklam-suklam na mga pangyayari, mga kapatid. Karumal-dumal rather ng mga pangyayari. Maaabutan po sila, mga kapatid. So, yan po. Kung paano ito na-fulfill at na-accomplish, mga kapatid, dahil nga they disobeyed, mga kapatid. And then since they disobeyed, ayun nga, na-fulfill ito sa bansang Yasharal, the northern kingdom, mga kapatid. So let's hear again Deuteronomy 28:36 and then pangalawang Chronicles o Chronicles 33 verse 11. Sino pong maunang magbasa sa anong nakasabi po sa review lang po yan, 28:36. 28:36. Apa. Kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yaoa sa isang bansa, bansang hindi ninyo kilalanin ng inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang makampangyarihan na yari sa kahoy at bato. See? Nagawa po yan, mga kapatid, di ba? Na-fulfill po yan. Sinabi dito sa Devarim o Deuteronomy 28:36. Kayo'y, ano yan? Sinabi dyan, mabibihag. Okay? Ng bansa na hindi kilala ng inyong mga ninuno. Okay? At kayo doon ay maglilingkod sa kanilang mga mighty ones. Made of wood and stone, mga kapatid. Nangyari po yan. Na-fulfill po yan, mga kapatid. Okay? So what this prophecy is saying, talagang mangyari. Talagang it will take place, mga kapatid. What about sa 2 Chronicles 33 verse 11? Ano pong nakasabi dyan, mga kapatid? Kaya ipinasalakay sila ni Yaoa sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manases, ikinadina at dinalang bihag sa Babylonia. See? Yan po, mga kapatid. Nabihag sila. Okay? Captured Manasseh with hooks, bound him with bronze shackles, okay, and made him to
Babylonia o Babel, mga kapatid. So, that being said, nangyari po ito 722 BC, mga kapatid. Nabihag sila. At tinan mo yan, na they are being bound by iron shackle, iron sa kanilang liig, mga kapatid. So, yan po ay ayon na rin po sa description kanina doon sa verse 48, 28-48, kung hindi ako nagkamali kanina sa ating Nabariam 28-48 kanina, mga kapatid. So, that being said, ano kaya itong issue on delusion, confusion, what is this, mga kapatid? Ano kaya ito? Anong mga mensahe, anong pangungusap si Aba meron sa bawat isa sa atin? Ito na nga po ang ating source. All credit kay Aba Yaua. Ito yung link ng ating mga kapatiran sa Assembly of Yaua USA, mga kapatid. Anyone would like to share bago tayo managtapos? What are lessons? What is Abba talking to us, mga kapatid, in lieu of this episode number 5, mga kapatid? And sa susunod po na linggo, umpisahan po natin yung Babylonia. Nabihag din po. More than 100 years, kung 130 years, kung hindi ako nagkamali, 130 years o 135 years. After nito, mga kapatid, nabihag na rin po ang southern, which is yung Yehuda, mga kapatid. Nabihag na rin po sila ng Babylonia. Kasi sa panahon na iyon, hindi na powerful yung Assyria, naging powerful na rin po o naging empire, malaking empire ang Babylonia kasi natalo na po ang Assyria sa panahon na yan. Okay po? Anyone would like to share bago tayo matapos? Is it happening nowadays, di po rin ba, Brother Dan, na may mga confusions na yung mga nakakilala na Yahuwah, tayo ay nagsabi sa kanila, this is the truth, at ayaw nilang pakinggan because dito na po sila. Katulad doon na di ba, katulad ninyo or mga facilitators or mga ginamit ni Yahuwah to preach the truth. Kaya lang yung iba, ano na po sila, blinded na po sila, hindi nila po katulad yan na andun na ho yung prophets, Yahuwah sent someone, pero hindi na ho nila pinakinggan. It's still happening, it's really happening these days, di ba, Brother Dan? Tama, sister. Yung delusion, yung confusion, nangyayari yan ngayon dahil nga bilang consequence na rin po sa hard-headedness o yung tigas ng ulo. Kanina binasa natin na tigas ang inyong ulo, hindi nyo sinusunod. So, inaalaw na rin po ni Aba yon, yung delusion and confusion na yan. Inaalaw na ni Aba. Kaya, kung tingnan natin yung mga grabing mga post, no? Kayong mga manonood sa Republish. Di ba? Sino sa inyo ang hindi nalito sa mga daming mga post? Daming mga pangalan. Sino sa inyo ang hindi na confused dito? Mga kapatid, ito po ay resulta na po as a consequence ng pag-disobey ng sangkatauhan, mga kapatid, sa kanyang mga kautusan ni Aba Yahuwah. Kung tingnan natin yung population, halimbawa, Christianity, ilang population po ang Christianity? Ilang population po yung nagdadala po ng mga titles, mga kapatid, yung mga pagan names na yan. Ilan? Mga more or less 2 to 3 billion, mga kapatid. Buong sangkatauhan yan. 2 to 3 billion in population, mga kapatid. Naniniwala doon. So, think about it. It's an idolatry. Is serving other mighty ones po ang nangyari dyan, mga kapatid. Kaya, itong teaching video na ito, nawa magbigay ito ng eye-opener
nawa mamuksahan ang ating mga isipan, kayong mga manonood sa Republish. Search the scriptures, search the truth. Kasi kung hindi kayo patuloy na mag-search sa kakatotohanan, then patuloy na rin po na maging diluted o maging confused tayo. O mawawala na tayo, mga kapatid, doon sa katotohanan. So, very good observation, Sister Lilieta. Anyone else? And po, Brother Dimitrio, go ahead po. Sa tingin ko ngayon, para sa lahat ng nakikinig, Opo. huwag na tayong matigas ang ulo. Susundin natin kung ano ang gusto ni Aba Yahuwah. Para maputol na yung curse o para mawala na yung galit ni Yahuwah sa atin. Tama po. Sa tingin ko, kung yung mga Israel noon, hindi matigas yung kanilang ulo, hindi mangyari sa kanila yon. Kasi nasunod nila ang gusto ni Aba Yahuwah. Dahil nangyari sa kanila yung karumal-dumal na nangyari dahil sa katigasan ng ulo. Opo. So, sana sa atin ngayon, mga buhay pa, may pagkatataon pa na mabago ang buhay natin. Bago, opo. At sumunod tayo kay kung ano yung gusto ni Aba Yahuwah sa panahon natin ngayon. Opo. So, yan lang ang Yan. sabi ko. Yada Yahuwah po, mga kapatid, sa additional na encouragement and warning na rin po na kailangan nating tayong magbago, kailangan tayong we have to change, mga kapatid. We have to leave behind. Iwan natin po itong mga gawain natin, mga practices natin na hindi kalugod-lugod sa harapan ni Aba Yahuwah habang mayroon pang panahon. Kasi darating ang panahon, mga kapatid, na wala na tayong time dyan. So while there is still time, repent tayo, mga kapatid. Balik tayo kay Aba Yahuwah. Balik tayo sa kanyang mga kautusan, mga kapatid. That's the way to do it. Nawa, itong lahat na ito ay mangyari po ang kalooban at kagustuhan ni Aba Yahuwah, lalo na sa bawat isa na nandito ngayon at yung bawat isa na manonood o makikinig po sa Republish. Yada Yahuwah po, kung wala nang ibang magdagdag, Yada Yahuwah Bashem Yahushua.